This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. 40, 41, Uy. 42. Uy, Admiral, good morning. Bilang mo edad mo. Hindi. 42, Edad mo, ano 43. Ay, hindi edad yun. Alam mo naman, tinayin lang ako. Good morning, Maricel. Good morning, Admiral. Alam mo, Admiral, ha? Kasi nagbibilang ako. Alam mo ba bakit? Hindi. O, eto ngayon, aaray ka na. Bakit? Kasi nag-uumpisa ng magbilang at palapit na ng palapit ang Ay. Pasko. Aray. Ayan. Yun ang aray. O, ayan. Umaray na talaga. Yun ang aray. Countdown na po, mga kamarino. At gusto kong ibalita sa inyo, 18 days na lamang po at Pasko na! Ay, Maricel. Nabahay ako. Akala ko kung ano yung binibilang mo. Kahit ako mapapahay ako dyan. Ay, nako. Tama nga, malapit na, papalapit na naman ang araw ng Pasko. Kabi-kabila ang mga party sa maritime industry, di ba? Kaya nga, mag-jeta na kayo ngayon pa lang. Dahil pag malapit ng maritime parties, sanga-sanga yan. Ayan. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. Kaya naman, busy-busy na po ang ating mga manning Sabay-sabay agencies. pa. Same day. Sabay-sabay. Minsan, dalawa, tatlo Yes. sa isang araw. Di ba? Yes. Busog na busog tayong lahat. At syempre, busy-busy na talaga ang mga manning agencies para mag-prepare sa kanilang mga parties, mga family gatherings ng seafarer. Families yun. Yes, Families. for Kaya families. Talagang ginagawa yun. Yes. Totoo ba During yun? that time. Ito, para sa family. Ayan. Hindi naman mandato ito. Talagang gusto lang ng mga manning agencies. Siyempre, nakikita mo ibang manning agency ginagawa. Di gagawin na nila. Oo nga naman. Tama. Oo. Ay, siyempre, tayo naman sa Yan ang Marino. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay saya sa ating mga kamarino at sa kanilang pamilya. Through Yan ang Marino, Iba Ka Caravan. Siyempre. Wala tayong pinapalampas na linggo na hindi tayo nagbibigay para sa kanila. Yes. Parapol giveaways yan po ay dahil mahal namin kayo, mga kamarino. Ayan. Love. Love. Sige. Si Admiral nakikilove yun. alam na nila yan, Maricel. Okay. We are here for them. Kaya naman, samahan nyo kami. All aboard dito sa Yan ang Marino. Love. This portion is brought to you by PhilHealth, your partner in health. Western Union. Walang palya ang padala. The TSM Group has been providing the world with great achievers and highly qualified professionals in the maritime industry. Its strong vision enables it to reach its present position. Let's get to know the men behind its success. Let's watch this. Naniniwala ba kayo na ang galing at husay ng Pilipinong marino ay nakasalalay din sa maayos at tapat na paglilingkod ng kanilang pinapasukang kumpanya? Sa aming pakikipanayam sa mga namamahala sa TSM Group sa pangunguna ni Mr. Ian Garcia, nakita namin ang kanilang pagpupursigi na makapag-provide ng highly qualified seafarers on board foreign and domestic sailing vessels. So it would give an opportunity for employment for our Filipino seafarers, and also in turn, out of the employment of the Filipino seafarers, we also contribute to the economic stability of the Philippines as a country. We have TSM Shipping Philippines, we have MST Marine Services, we have Joe Tankers Philippines, and we have Sulvang Philippines. Ayon pa sa kanya, TSM is handling our direct principals for our MST Marine Services. This basically handles our full technical management vessels of our largest principal, which is Tome Ship Management Singapore.
Joe Tankers Philippines. This is a Norwegian company based in Bergen, Norway. They handle chemical tanker vessels. Is Solvang Philippines, which is also from Norway, Stavanger, Norway, and they handle LPG vessels. Hindi biro ang 25 taon nilang pagbibigay serbisyo sa mga Pilipinong magdaragat. At dahil layo nila na manatiling numero 1 ang mga Pinoy seafarers, may mga programa ang TSM para sa ating mga kamarino. We have a career development program. This is a program that monitors the career progression of our qualified seafarers. May dedicated family relations department ang TSM na handang umalalay sa anumang pangangailangan ng kanilang mga seafarers at sa kanilang mga pamilya. It's our family-oriented programs for our seafarers and its families. We do this every 2 months. Ayon naman kay Captain Benjamin Katipunan Jr. ng MST Marine Services, another company under TSM Holdings, MST was established in 1995. It started with TSM Shipping as the mother company. Merong 185 ships ang MST, composing of tankers, bulk carriers, and offshore units. So, merong kaming over 4,000 crew. kwento nga niya, most of the ship owners in Europe would like to hire Filipino seafarers pero kailangang Filipino seafarers should be qualified to compete with the world market. Maraming growth opportunity para sa ating Pilipino. ika pa niya, hardworking ang mga marinong Pinoy, kaya in demand sa maritime industry. Kaya naman bilang pangangalaga sa kanila, Ang isang seaman namin, whenever employed, are entitled to 4 coverage of the HMO. So yung principal is the seafarer, the wife, the legal wife, and 2 children below 21 years old. We also offer cash advances. We also assist our seafarers. And most of our in-house training courses are given free. at para lalo pang mapalakas ang ugnayan nila sa kanilang mga seafarers, bumuo sila ng samahan ng mga asawa ng kanilang marino. Na kailangan namin magtayo nitong Wives Association so that when their husband are employed on board, if there are problems, assistance needed by the better half, we are able to help them. Thank you very much for being a part of MST. You are our #1 resource. Without your services, MST will not be what we are today. Serbisyong maaasahan, isang bagay na handang ipagkaloob ng TSM Group sa kanilang mga marino. Kaya, We invite you to come visit us. We provide career progression program for our seafarers and many programs for the families of our seafarers. This portion was brought to you by PhilHealth, your partner in health. Western Union. Walang palya ang padala. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Barako nga po. Ang Blend 45 Barako. May tapang na tulad ng kaping barako. Na kinigising ang pagiging matulungin. La, ako na po. Lola, akin na. Gisingin ang masarap at mabuti sa Pinoy. Blend 45 Barako. Gising Pinoy.
portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Western Union, walang palya ang padala. Naging saksi din ang Yanang Marino sa oath-taking ceremony ng kauna-unahang binuong samahan ng mga wives of TSM seafarers. At di namin pinalagpas ang pagkakataong ito, kaya naman kami nakisaya sa kanila. Halina't samahan niyo kami at balikan natin ang mga masasayang tagpo sa TSM. Kasabay sa paglago ng TSM Group ay ang pagdami rin ng mga seafarers na nagtatrabaho dito. Ika nga ni Captain James Tito Lod of TSM Shipping, because we are expanding, we have plenty of seafarers, plenty of vessels that are coming within the pool so that we can, operation-wise, we can deliver efficiently all the services that is requested by our principal. sabi pa niya, the playing field may be great dahil buong mundo ang sakop ng maritime industry. Pero But in terms of specific operation, maliit lang kami, magkakilala halos kami dito sa industriya. top priority nila ang pangalagaan ang mga kamarino nating nagtatrabaho sa kanila. TSM group of companies, we are operating in a very ethical manner. So we respect their rights. We provide what is due to them. We actually provide them more than what is necessary according to our contracts. So that is one reason why we maintain the pool of our seafarers. Kaya di na kami nagtaka na pati mga asawa ng ating mga kamarino sa TSM active din sa kumpanya. Witness po ang Yanang Marino sa oath-taking ng mga hinirang na opisyales ng TSM Seafarers Wives Association. Congratulations po sa lahat sa inyo! Magsisilbing mabuting ehemplo sa aking kapwa. At bilang pakikisa sa kanilang pagsasaya, naghatid kami ng kaalaman at impormasyong alam naming makakatulong sa kanila. Kapag si member naman nag-migrate na abroad, doon na nanirahan, ganun din po, pwede na rin po i-withdraw lahat ng kanilang contributions. Po, once na may PhilHealth number ka na nga po, hindi ka namin basta-basta pwede gawing dependent. Ang suporta po ng PhilAmLife, no, will always be here, especially po sa ating mga seafarers. Ang saya at tuwa, paiiwan ba? Siyempre, hindi. Dahil kasama din namin ang mga partners naming Western Union at ang Blend 45 na gumising sa galing ng Pinoy. What a day! Talaga namang nakakataba ng puso ang suportang ipinapakita ng mga misis ng ating mga kamarino para sa kanila. Sana'y maging matagumpay kayo sa inyong adhikaing maging daan ng pagbabago para sa pamilyang marino. We are the TSM Seafarers Wives, and you are watching Yanang Marino. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Western Union, walang palya ang padala. This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Kilalanin po natin ang isa namang sports personality na si Francis Magbitang. At alamin natin sa kanya ang kakaibang martial art at combat sports na kanyang itinuturo. Ang pangalan nito, pakinggan nyo, ang Brazilian Jiu-Jitsu. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa martial arts ay mahalaga, lalo na sa panahong ngayon kung saan naglipa na ang masasamang elemento. Talagang mainam na laging handa para protektahan ang sarili.
Kaya naman kinapanayam namin ang isang jiu-jitsu expert na si Francis Magbitang tungkol sa kilalang form of martial art na ito. May kaibahan ba ang jiu-jitsu sa ibang martial arts like karate o judo? Paano ba ito nagsimula? Jiu-jitsu is a Brazilian martial art. It originated from the country Brazil. Basically, it's a fighting system in which we use the strength and leverage of our opponent against them. Ayon sa kanya, if you look at it more in technical terms, it's more like wrestling and grappling as compared to the normal striking martial art. Ibinahagi niya sa amin kung ano-ano ang mga benepisyong makukuha, lalo na ng mga kababaihan. In our case, ang mga asawa ng ating mga kamarino sa pag-aaral ng jiu-jitsu. First of all, it's you get to work out. It's a very, especially the way I train my team. Diba? I train them very hard so they get the physical workout. Second is they get the skills to be a fighter, to defend themselves, especially against an opponent bigger than they are. Actually, I advise it more for women. Because if you look at the very techniques of jiu-jitsu, the way we teach it, if you notice it, it's a ground fighting martial art. It actually assumes the worst case scenario if a woman would be raped, let's say, di ba? Kasi pag nire-rape yung babae, di ba? It's on the ground. That is our fighting system. Most of my students dito, they're ranging from the ages of 14 all the way up to the age of 42. Actually, one of my best fighters, the best fighter of Heptic United, which is my team, is actually 42 years old. Narito naman ang ilang simple at practical moves na dapat nating malaman. You look at his thumb. That's what you use to unlock it. Okay? Any grip will be unlocked through the thumb. So what do I mean? You go against the thumb. Diba? He cannot hold on. This is just a sample, ha? If you're being choked, it's a grip, correct? Ito yung thumbs niya. So I could just go. Para sa akin, small but terrible ang mantra when you engage in this sport. Okay? Now I want you to take this hand and grab your shoulders. Real tight. Yeah. Sige, tighter pa. Okay. Now, from here, I want you to breathe and squeeze. See? Ang kanyang paanyaya sa mga nais matuto nito. I'd like to invite everyone to train here in Heptic United, Athletes Lab Jiu-Jitsu. I'd like to encourage everyone to try. Huwag kayong matakot. This is actually a very fun martial art in which you will get both in shape. I guarantee you, I will get you to shape and learn a special skill at the same time. If you or anyone is interested in joining Brazilian Jiu-Jitsu, you could email me straight and I'll answer really fast at fjmus3@gmail.com. Mga kamarino, we cut the worries in half. Kapag alam nating tayo at ang ating mga mahal sa buhay ay may kakayahang ipagtanggol ang sarili. So, let's encourage our loved ones to get the necessary skills to do so. We are Heptic United Athletes Lab, and you are watching Yana Marino. This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Sa Pag-ibig Savings, dibidendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Ang PhilHealth, 18 years na ang kaagapay sa pag-aalaga ng kalusugan at pagbibigay tulong medikal sa sambayanang Pilipino. Para sa PhilHealth, ang kalusugan ng bawat miyembro at ng kanilang pamilya ay mahalaga. Layon ng PhilHealth na lahat ng Pilipino, miyembro. Lahat ng miyembro, protektado. Kalusugan natin, sigurado. This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.
Mga kamarino, patuloy po nating himayin at alamin ang mga mahahalagang puntos ng Maritime Labor Convention of 2006. Here's Atty. Sale of Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines to explain it further. Sa pagpapatuloy ng aming pakikipanayam kay Atty. Jojo Sale tungkol sa Maritime Labor Convention of 2006, mas lalo pa naming inalam kung ano ba ang Bill of Rights of Seafarers na ito. Ayon sa kanya, ang may pangunahing responsibilidad na ipatupad ang MLC 2006 ay yung mga bansang nag-ratify nito. Sabi pa niya, ang Pilipinas bilang isa sa mga nag-ratify o sumang-ayon sa pagpapatupad nitong MLC na to ay mayroong kaakibat na duty o obligasyon na ipatupad ang lahat ng probisyon ng MLC. At para maisakatuparan ito, so bawat probisyon ng MLC, no, meron yang katumbas na competent authority doon sa member na bansa, kagaya ng Pilipinas, na siyang dapat magpapatupad. So halimbawa, sa usapin tungkol sa recruitment and placement, kung paano kimukuha tayo ng mga at magsasakay ng mga marino, siyempre ang competent authority dyan ay POEA. Ang overall na magpapatupad ng MLC bilang iisang konvensyon ay ang Department of Labor and Employment sa tulong ng mga competent authority para sa iba't ibang provision. Kung meron din mga provision kasi sa MLC, kagaya ng those dealing with medical certificates, for example, ang competent authority dyan ay ang Department of Health. O kung halimbawa ang pinag-uusapan ay ang Maritime Occupational Safety and Health, ang magpapatupad niyan o mag-enforce ay ang Occupational Safety and Health Office also of the Department of Labor. Maritime Labor Certificate ang tawag sa ini-issue ng gobyerno para ang isang barko ay makapaglayag. In the case of the Philippines, como ang DOLE, ang Department of Labor, ang primary responsible, siya ang competent authority for that, ito ang mag-i-issue ng Maritime Labor Certificate sa lahat ng mga Philippine registered vessels. More than 500 gross tons and those engaged in international trade. For those below that, hindi na kailangan ng certificate, pero ganun pa man, ang DOLE ay kailangan pa rin magkaroon ng mga inspection ng lahat ng mga barko na rehistrado dito sa Pilipinas, if only to find out and to make sure na nagko-comply sila sa mga provision ng MLC. Tinaguriang ding fourth pillar ng International Maritime Regulation ang MLC 2006 na so pag pinagsama-sama yung apat na yon, ito yung sabihin na natin na kailangan i-observe ng lahat ng mga seafarers at lahat ng mga may-ari ng kumpanya, ship owners, no? Mga ship managers. Ito yung mga reglamente na nagpapatakbo sa pandaigdigang industriya ng pagbabarko o international shipping industry. Paliwanag pa ni Atty. Sale, para sa mga bansang nag-ratify ng MLC 2006, tapos na yung nila, parang na-revoke na nila yung ratification nila for those other conventions and they're adopting this new one. Okay. For those naman na hindi magra-ratify ng convention, the other conventions which they have ratified, which form part of the MLC, na na-consolidate na to, will still continue to be effective as against them. For those countries that have not ratified those other conventions but have ratified the MLC, then prospective ang application, they will just be required to observe the provisions of the MLC 2006. Tinanong din namin sa kanya ang role ng Tripartite Committee. Pagkatapos ng mag-enter into force ng MLC, magkakaroon ng committee na magre-review ng mga derogations, magre-review ng mga exceptions sa MLC 2006. Ito yung magpapatuloy ng trabaho na sinimulan ng mga bumuo ng MLC. So it will examine yung mga provisions ng MLC
At sila rin yung magpo-propose ng amendments. Sa susunod na Sabado, mas malalim pang talakayan tungkol sa MLC 2006 ang ihahatid namin sa inyo. Ibabahagi din namin sa inyo ang iba pang mga mahalagang probisyon na napapaloob dito. Kaya tutok lang mga kamarino para malaman natin ang ating mga karapatan. This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Marichelle Yao would like to thank Dr. Almond Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604. At dyan po mga kamarino, nagtatapos ang 30 minutes natin na makabuluhang episode na aming hinanda para lamang sa inyo. At sana po ay marami kayong napulot ng mga impormasyong makakatulong sa pagganap ninyo sa inyong mga tungkulin. Tama! At syempre, as always, Yeah. samahan niyo po kami every Saturday, 11 o'clock, kasabay niyo po sa pananghalian, dito lamang sa telebisyon ng Bayan PTV4. At para sa inyong mga comments and suggestions, visit our website, www.yanangmarino.com. And don't forget to like us on Facebook and follow us on Twitter. Mapapanood nyo rin ang Yanang Marino through live streaming kung kayo po'y may internet, ha? Sa www.ptv.ph. And syempre, libre po ang ating DVD na available naman sa Amusub Center kung saan marami kayong matututunan, mga sports, mga health, mga updates ng maritime mula sa ating pinakamamahal na Amusub. Ayan na. Have a great weekend mga kamarino! But for now, Anchors away! Bye! Maraming salamat po sa mga manning agencies, maritime schools, maritime institutions at training centers na nagpaunlak sa Yanang Marino Ibaka Caravan. At abangan niyo po kami sa aming pagbisita sa This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.